Okay naman din, may iba naman tayo. Pag-usapan naman natin yung mga development ngayon sa may lalawigan ng Mindanao. Kaya ngayon makakasama po natin si Chairman ng Mindanao Development Authority, Secretary Luwalhati Antonino. Magandang umaga po, Good morning. Secretary. Welcome to Good Morning, Boss. Magandang umaga sa ating mga boss. Alright, Secretary, we have you have a project called Trivolution Greening Mindanao. So can you tell us more about this? Well, first, we have an attempt to break the record ng tree planting in 1 hour. This record in the Guinness World Record is held by India. Sila ay nakapagtanim ng 1.9 million trees in an hour. This is in India. And Mindanao, the whole island of Mindanao, including the other islands, we're trying to break the record by planting 4.6 million trees sa isang oras. Wow. 4 na beses ang dami. Yes. Ganun po ba? 4.6 million. Yes. Saan pong lugar ito sa Mindanao at ilan po yung mga makikibahagi dito? Yes, ito as I said, Mindanao-wide, lahat ng mga LGUs magpa-participate, but more especially yung DNR, yung target kasi yung sa National Greening Program, ito naman yung sa mga bundok-bundok at sa mga areas na kailangan na talagang taniman ng mga kahoy, at saka pati mga eskwelahan, lahat ng government agencies, we've communicated to them. Private sector also will be participating. This is to increase awareness or really make people, especially in Mindanao, to be aware. Marami na kasing, dahil sa pangyayaring illegal logging noon, and mga bagyo, maraming napinsala na mga kakahuyan, kaya kailangan i-replace ito. Because this is one of the resources of Mindanao. Dati kasi ang Mindanao, we pride ourselves na walang nangyayaring bagyo. But we know, Pablo happened, Sendong happened, and it's a wake-up call. Hindi natin pwedeng abusuhin yung ating environment. Kaya ito'y ginawa namin para lahat ng taga-Mindanao ma-aware dito. Kasi ang Mindanao, marami kaming tubig dyan. That's why one of our major programs is Mindanao, Nurturing Our Waters Now. Ito yung isang katulad ng aming power. Nanggagaling sa tubig yung power namin. 50% ng aming energy is ang power is generated by hydro. Alright, so you don't just plan to break the record but also to raise awareness. So Yes. for those interested volunteers, paano po yung mangyayari? Mag-register po ba sila Oh yes. sa Trivolution? Of course, we're doing our part, DNR and my office, yung talagang kami na yung nag-ano sa mga ano. But those who we cannot get in touch with, they can use their Facebook, yung hashtag Trivolution, and they can register by email, yung mga gusto pang mag-participate na hindi namin na-reach out. Kasi isang buwan na namin ginagawa ito. And you need almost 200,000 people for this project. 200. Yes, oo. Kaya maraming volunteers from colleges, from, as I said, private sector. Ang ibang mga kumpanya namin, okay, 2 hectares sa amin. Amin na lahat na gastos dyan. Pati yung pakain sa mga magpa-plant, magmo-mobilize sa kanila, at saka yung seedlings, sila na rin magpo-provide. Pero, Secretary, hindi lahat ng mga itinatanim nabubuhay. Yes. So, it would take so many years para... Correct. Paano po natin masusustain ito or mababantayan na ito'y talagang magiging ganap na puno? Isa yun sa aming gustong iparating din sa ating mga taong nagtanim na, hey, you planted. Kasi ang estimate namin is 20 trees per planter. So, yan, may pangalan mo yan. Kailangan alagaan mo rin yan. And we're asking also the private sector, halimbawa sa bukid, nagtatanim, no? We've asked our private sector, yung mga IP sa bukid, hindi naman yan humihingi ng kabayaran. Kasi aware din sila na kailangang pangalagaan nila dahil kanila yung mga bulubundukin eh. We're asking them, kahit na 1 sack of rice a month, para man lang may pangkain yung mga yun. Hindi mo na kailangang bigyan ng ano. Kasi part na rin yun ng social reach out ng ating mga big companies in Mindanao. Alright, so you've mentioned a while ago about
world record-breaking or yung Guinness World Book of Records at ang India nga po ang merong silang record. Ano po ba to? Just in case maging successful po itong Treevolution, ito po ba ang magiging first time na makapasok ng Philippines when it comes to tree planting category? Oh yes, this is the first time. Although we had one before, pero isang probinsya lang yung sa Camarines Sur yata nangyari. Pero for the country Mindanao specifically, this is the first time. Alright, so Audrey, napakaganda. Isa tong Treevolution na Greening Mindanao sa kanilang mga proyekto to develop Mindanao. So ano pa po ba yung mga iba nating projects and programs na ginagawa or ini-implement sa ngayon para ma-develop pa ang Mindanao? Yes, I'm very happy to report na since the Aquino administration, ang Mindanao ay bumilis yung tinatawag nating GRDP or growth rate for domestic products. I'm very proud na 2011 after 2010, syempre 2010 hindi mo maano yung record nun. 11 and 12, mas mataas pa ang growth rate ng Mindanao kaysa national average. I just want to emphasize this kasi parang tingin ng iba napakagulo ng Mindanao. Yes. Especially na-emphasize may notion na kasi na gano'n. Oo, meron ngang preconceived na ito magulong Mindanao. But I'd like to inform everybody na yun na nga, mas mabilis kami ma-develop. But because also of the President, lahat na kakulangan noong nangyari in the past, kasi nga palagi nilang land of promise pero wala namang natutupad, but the President made sure that these promises are fulfilled. So, kaya nga, in the past years, lumaki yung budget namin kasi yung mga kapulungan sa mga infrastruktura especially. Dahil noon, talagang napakahirap yumahe sa Mindanao, even from province, sa buong Mindanao. Ngayon, ang mabilis na, the movements of goods and people are much faster now. Kaya pati aming mga ports, airports, and seaport, and yung mga kahit maliliit na pantalan, ay na-develop na ngayon. Kaya, talagang rich kami sa natural resources, lalo na sa food products. Kaya yun ang nagpataas ng growth rate namin. Kaya malaki namin pasalamat kay Presidente Noy na ito'y nabigyan ng atensyon sa kanyang administrasyon. Secretary, ito pong binubuong Bangsamoro Basic Law. Yes. At itong binubuong Bangsamoro government. Gaano po ito kahalaga para sa development ng Mindanao? Well, mahalaga ito for that region. Kasi as I said, yung outside of that region, we've taken off, mataas na yung growth rate namin, higher than the national average, but that particular region really needs development. Yeah. Kasi sa nangyari noon, negative pa nga yung growth nila kasi maraming umaalis, pupunta sa ibang part ng Mindanao, kaya napabayaan talaga yung region na yan. Also, yung governance kasi doon ay napakasama noon. Ang naririnig mo lang, corruption, labanan. But of course, maganda naman ang nangyari during the term of Governor Mujib kasi talagang tinignan niya mawala ng corruption. But with this, if mawala nga sana ang labanan dyan, ay makakatulong ito sa pagtaas pa rin ng kasi part namin yan. Where I come from, General Santos, katabi lang namin yung Maguindanao at madaling makapunta. And so, nahihila yung development towards the troubled region. Alright, nabanggit kanina ni Audrey Bangsamoro at patuloy na tinutugunan na talagang binibigyan atensyon ng ating pamahalaan at pati na rin po ng inyong organisasyon o inyong opisina ang mga pag-develop dito sa Mindanao. Pero ano pa po sa tingin nyo sa ngayon ang kailangan pa nating i-prioritize when it comes to development or developing Mindanao? Yes, ito nga, isa nga itong pagpapakita sa tao na hey, Mindanao is not the main problem. Isang solusyon nga ito, malunas yung kapayapaan
sa region ng tinatawag ngayon na Bangsamoro land, no? Isa yan sa malaking pangangailangang kasi sa nakikita naming data, lahat na regions ng Mindanao, ang bilis ng growth. Ito nga ay mahina because nga maraming takot, maraming ganyan, no? Hindi napapasukan masyado ng investments kasi may takot na So yung investment nasa labas ng region na yan. Ngayon, ang ginagawa namin is na sa aming mga business forums, ine-emphasize namin na napakaraming magagawa sa Bangsamoro kasi napakalawak ng lupain dyan, rich din yan sa natural resources, ayaw lang pasukan ng investments kasi may kahalong takot. Yun yung kailangan talaga ipaalam. So this is more of, Audrey, to remove the negative notion na nag-isip ng mga tao towards Mindanao. So ang maganda dito is kapag marami rin mga tourist spots na pwede natin i-push para sa mga turista at lalo na sa ating sa mga Pilipino rin for economic development na rin ng Mindanao. Maganda yun. Thanks to you for bringing that up kasi simula nung pagpasok ko dyan, parang ang Mindanao wala mang kabudget-budget sa tourism. Kasi nga, para bang, sino naman pupunta sa Mindanao? But actually, our domestic tourism is very high among Mindanaoans kasi ang dami naming ecotourism sites na hindi mo makikita sa iba. So we're developing a Mindanao corridor. Yung sa Davao Oriental, papuntang Surigao, that is 300 kilometers of white sand. Wow! Mas maganda yan kasi sa Boracay. Kaya kailangan talagang i-develop yan. And isa nga yan, basta mawala lang sa isip ng tao na magulo ang Mindanao. Kasi nga, ang daming travel advisory sa mga, hindi naman namin mapigilan yung mga ibang, syempre, embassies, travel advisory, mahirap pumunta doon. Hindi naman sinasabi na ibang, sa karamihan ng Mindanao, tahimik naman, walang classic example, ang Cagayan de Oro is number 2. Sa river rafting, di ba? Pero yes. At saka nanalo ang Cagayan de Oro City as the number 2 most competitive city. Wow. And that's in Mindanao. Number 2 lang yan sa Makati. Alam mo naman, Makati, ang dami nagbabayad ng taxes dyan. Pero dinaig niya ng Cebu, Manila, etc. Bakit magiging competitive yan kung hindi tahimik? Yun lang talaga gusto. Palagi kong ina-emphasize, huwag niyo sabihin Mindanao. There's a region in Mindanao that's merong counting problema. Pero yung nasa-sensationalize kasi masyado rin ang palaging media. Ginagamit yung Mindanao. Huwag niyo naman gamitin ang Mindanao. Okay, last question para sa akin, Secretary. Alam mo, Dayan, galing ako ng Mindanao mga few months ago. Wow. Ang nakita ko lang na medyo challenging din sa inyo, yung energy crisis. Yes. How do you address it? Alam mo, nagkaroon kami ng summit niyan mga 2.5 years ago with the President. And I'm very proud. After that summit, there were steps done. Isa na nga yung one-stop shop na pabilisin yung pagpuproseso, especially with renewable energy. Alam mo, this year, stabilized namin. 2013 was really bad for us. This year, it's okay na kami. Next year, I'm very proud to say also that we're better off than Luzon. May reserves na kami, may excess na kami, and that's because the President really pinukpok niya kaming lahat. You solve that problem, that's your major problem. And also that our energy costs less kasi nga we have a lot of renewable energy. So, yung problema sa power, I'm happy to say during the time of President Aquino, na-solve namin yan. Wow. Yes. So, good luck, ma'am. Sana tuloy-tuloy lang ang development sa Mindanao. Yes, thank you. Alright. Maraming thank you so much for joining us this morning. Audrey, nakakatuwang malaman at ang sarap sa puso marinig ito mga good news ito patungkol sa development ng Mindanao. And of course, we would like to thank Secretary Luwalhati Antonino, Chairman ng Mindanao Development Authority, sa lahat ng impormasyon na ibinigay niya po sa amin. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you.